Ambulance service. Please come. Someone has hurt my parents and my family. Sorry? Someone has shot my parents. Please come. What's someone's what? Someone has shot my parents. I think they're all bleeding. They're on the floor. What suburb are you in? They're not breathing. What do I do? What suburb are you in? North right. North Ryde. And your parents... Sa pag-uwi ni Sip ay inabutan niya ng bangkay ang kanyang pamilya. Sino at ano ang motibo sa pagpatay? Samahan niyo akong tuklasin ang karumal-dumal na sinapit ng pamilya Gonzales. At kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga krimen na i-upload ko. Ang channel na ito ay mga totoong pangyayari na kumitil ng mga inosenteng buhay. Simulan na natin ang kwento dahil ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Teodoro Teddy Gonzales. Nakilala niya ang kanyang asawa na si Mary sa Pilipinas, o tawagin na lang natin na Lioba. Ang mag-asawa ay determinado at porsigido sa kanilang mga pangarap. Para sa pagpasok nila sa buhay pag-aasawa ay handa na sila financially. Si Sip ang una nilang anak at nag-iisang lalaki. Makalipas ang 3 taon, siya ay nagkaroon ng kapatid na babae na si Claudine. Sa kagustuhan ng mag-asawa na mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anak, si Teddy at Lioba ay nagtatrabaho na para bang walang kapaguran. Si Teddy ay isang qualified na abogado, pero madalas na uubos ang kanyang oras sa negosyo na kanyang pagmamay-ari. Kabilang dito ang isang hotel na kung saan dito rin sila nakatira. Ang hotel ay produkto ng kanilang pagsisikap. Ito ay galing sa kanilang ipon. Kaso, noong 1990, isang 7.8 magnitude na lindol ang tumama sa Baguio City, kung saan sila nakatira, at ang hotel ay gumuho. Buti na lang ang buong pamilya Gonzales ay nakaligtas sa naturang sakuna. Subalit si Sep ay nakulong sa ilalim ng hotel, kasama ng durog na bato. Si Teddy ay matapang na bumalik sa hotel para iligtas ang kanyang anak. Pagkatapos ng trahedya, ang buong pamilya ay nagdesisyong manirahan sa Australia upang makapagsimula ng panibagong buhay, o sana naman ay isang magandang buhay. Si Teddy ay muling pumasok sa isang law school upang makapagsanay muli sa pag-aabugasya at makapagbukas ng sarili nilang opisina kasama si Lioba. Ang kanilang kumpanya ay isang law firm na tumututok para sa mga imigrante. Sa tagumpay ng kanilang kumpanya, sila ay nakabili ng isang maganda at malaking bahay sa isang middle class na lugar. Nangangahulugan din ito na nasa posisyon silang maging mapagbigay sa kanilang anak. Ipinasok sila sa isang mahusay at magandang paaralan at binili rin ng sasakyan. At nangakong ibibili pa sila ng lupa't bahay kapag nakapagtapos ng pag-aaral. Subalit ang pagiging mapagbigay ng kanilang magulang ay may kapalit. Si Teddy at Lioba ay napakahigpit na magulang, lalo na pagdating sa pag-aaral ni Sip at Claudine. Narinig nyo na siguro ang salitang tiger parents. Ang tiger parenting ay isang mahigpit na estilo. Pagdating sa pagpapalaki ng anak, ito ay madalas mangyari sa Asian country. Habang nakasuporta si Teddy at Lioba, nilinaw nila na ibibigay nila ang lahat ng gusto ng kanilang anak basta maipasa at makapagtapos sila ng pag-aaral. Kabilang dito ang perfect grade, perfect na pag-uugali, at respeto kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng kanilang magulang para lang mabigyan sila ng magandang buhay. Mula sa murang edad, si Sip ay nahilig sa musika at pagkanta. Kung tutuusin, ito ay okay lang naman. Ngunit hinahad lang nito ng kanyang magulang dahil di umano ay hindi sila komportable sa musical career. Dahil ang gusto ni Teddy at Lioba ay maging abogado ito o kaya ay maging isang doktor. Sa pagbibinata ni Sip ay nagiging malinaw na sa kanya na hindi talaga siya interesado sa pag-aaral ng abogasya. Sa katunayan, ang kanyang grades ay mababa at sa totoo lang, gusto niya talagang maging isang singer. Sa kabila ng mga ito, siya ay nakapagtapos at nakakuha siya ng medical science sa University of New South Wales.
Sa kanyang kolehiyo ay umabot lang siya ng 2 taon para lang ipagpatuloy ang hilig niya sa musika. Siya ay bumuo ng isang a cappella band kasama ang iba pa niyang kaibigan at tinawag nila itong Definite Vibes. Bagamat hindi sila sumikat internationally, ang kanilang banda ay naging popular sa kanilang lugar. Inuupahan sila para kumanta sa kasalan, sa birthday party, kasama dito ang music nights sa mga bars at club. Mayroon pang fanpage si Sep at ito ay pinapatakbo ng kanyang family friend na si Daisy Diaz. Hindi siya nagpapadala ng pera sa pagiging doktor o abogado, pero may sapat naman siyang kinikita sa pagbabanda. Sa kasamaang palad, ito ay hindi sapat sa kanyang mga magulang dahil ang gusto talaga ni Teddy at Lioba ay may maayos at may panghabang buhay na siya na trabaho. Pagkatapos ng maraming pagtatalo at pag-aaway, nagdesisyong bumalik si Sep sa pag-aaral. Sa pagkakataong ito ay kumuha siya ng abogasya, katulad sa kanyang ama. Sa pagkakataong ito ay maganda ang mga ipinapakita ni Sep dahil nakakakuha siya ng mataas na grade. Si Teddy ay tuwan-tuwa sa magandang ipinapakita ni Sep, kaya dito ay ipinasok siya bilang paralegal sa sarili nilang attorney's office company. Pero ang lahat ng ipinakita ni Sep na matataas ang kanyang grades ay puro kasinungalingan at pangluloko. Sa totoo lang, ang kanyang mga grades ay napakasama. Nakahanap siya ng paraan para dayain ang kanyang academic grades, para isipin ng kanyang magulang na nag-aaral talaga siya ng maayos. Pero nga sabi nga sa isang kasabihan, walang lihim na hindi mabubunyag. Si Claudine ay kabaligtaran ng kanyang kuya Sep. Masaya siyang tuparin ang kagustuhan ng kanyang magulang. Para sa kanya, siya ay masikap na nag-aaral para maging isang teacher. Subalit nang siya ay malapit nang matapos sa high school, nangyari na ang kinakatakutan ng kanyang ina. Siya ay nagkaroon ng boyfriend. Sa pag-aalala ng kanyang ina na baka masira ang pag-aaral ni Claudine, inutusan ni Lioba na hiwalayan niya ang kanyang boyfriend at inilipat siya sa Melbourne kasama ng kanyang kamag-anak para doon tapusin ang pag-aaral nang walang gagambala. Sa sobrang galit ni Claudine, isiniwalat niya ang kanyang kuya Sep na dinadaya lang at dinodoktor ang mga grades at muntik pa nga itong mapatalsik sa pinapasukang paaralan. Nang malaman ito ng kanilang mga magulang, ay tinanggalan si Sep ng lahat ng pribilehiyo. Kasama na dito ang pagbawi sa kanyang sasakyan na Green Ford Fiesta na may personalized license plate. Nawasak si Sep at nagingit-ngit sa galit sa kanyang kapatid dahil sa pagbubulgar nito sa kanyang magulang. July 10, 2001, bandang alas 4 ng hapon, umalis si Sep sa kanyang pinapasukan na trabaho na pagmamay-ari ng kanilang pamilya. At ito ay dumiretso sa kanilang bahay. Bandang alas 4:30 ng hapon, sa araw din yun, armado si Sep ng baseball bat at 2 kutsilyo. Sa mga oras na yun ay nasa kwarto si Claudine at abalang nag-aaral. Pumasok si Sep at agad na inatake nito ang kanyang kapatid. Sinakal niya ito at nang subukang pumalag ni Claudine ay agad na pinalo ni Sep ang kanyang ulo ng 6 na beses. At pagkatapos, isinundan niya ito ng pagsaksak gamit ang maliit na kutsilyo. Agad na binawian ng buhay si Claudine. Pagkatapos ay tahimik na naghintay si Sep sa kanilang bahay. Alas 5 ng hapon ay dumating si Lioba. Sa pagpasok ni Lioba ay agad na inatake nito ang kanyang ina. Sinalubong si Lioba ng saksak at ito ay tumama sa kanyang mukha, liig at dibdib. Walang awang pinagsasaksak ni Sep ang kanyang ina na parang isang mabangis na hayop. Sa pagitan ng alas 6 ng gabi, ang kanilang tiyahin ay dumating. Sabi niya, napansin niyang nakagaray ang sasakyan ni Sep at sa kanyang kapatid na si Lioba. Sabi niya, ang bahay ay madilim at hindi pangkaraniwan ang katahimikan, lalo na may 6 silang alagang aso sa loob ng bahay. Pagsilip niya sa bahay, may napansin siyang gumagalaw. Sa takot niya ay hindi na siya tumuloy sa pagpasok sa loob. Tapos, bandang 6:50 ng gabi, si Teddy ay dumating. Sa pagpasok ng bahay ni Teddy ay agad na pinagsasaksak ni Sep ang kanyang ama gamit ang kutsilyo mula sa kusina.
Katulad ng kay Lioba, ito ay tumama sa leeg at sa dibdib. Nakitaan si Teddy ng mga sugat na nag-uugnay na siya ay nang laban bago mabawian ng buhay. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang pamilya, ay agad na itinapon ni Sep ang kanyang mga ginamit sa pagpatay. Gayon din ang ginamit niyang damit at size 7 na running shoes. Agad siyang naligo at nagpalit ng damit. Gamit ang spray paint ay pininturahan ni Sep ang pader na Fuck of Asians para linlangin ang mga pag-iimbestiga. Gamit ang kanyang sasakyan, agad na umalis si Sep at pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan sa mga oras na alas 8 ng gabi. Kasama ang kanyang kaibigan, sila ay pumunta sa Sydney CBD at doon ay kumain sa Planet Hollywood at bumisita malapit sa video game arcade. Pagkatapos, si Sep ay bumalik sa kanilang bahay. Agad siyang tumawag sa emergency services sa oras na 11:48 ng gabi. Sinabi niyang nadatnan niyang patay na ang kanyang mga magulang at kapatid. Sa sumunod na araw, pagkatapos mangyari ang krimen, siya ay nagtungo sa kanilang family accountant. Tinanong niya kung magkano ang kanyang mamanahin. Ito ay aabot sa $1.5 million at 1.3 million sa Pilipinas. O sa kabuuan, ito ay aabot na 57 million pesos. Bumili rin siya ng bagong sasakyan at kumuha din ng bagong apartment. Nagawa niya ring isangla ang mga alahas ng kanyang ina. Napag-alaman din na siya ay nanghingi ng pera sa Pilipinas sa kanyang lola para daw ito sa pag-oopera sa kanyang ulo. Ngunit hindi siya binigyan ni isang kusing. At noong lamay ng kanyang pamilya, karamihan sa dumalo ay napansin nila na may kakaiba sa kanyang pagkanta. Sorry, I never told you all I wanted to say. Natuon ang pag-iimbestiga kay Sep. Base sa initial na ebidensya, ang una nilang akala ito ay robbery attempt. Ngunit hindi nakitaan ng puwersang pagpasok sa bahay at lahat ng alahas at pera ay nasa mga lalagyan pa. Ang unang concern ng mga pulis ay kung nasan siya noong mga panahong umalis siya. Sabi ni Sep, siya daw ay late na umalis mula sa trabaho. Ngunit agad itong pinabulaanan ng kanyang mga kasama sa trabaho. Ika nila, si Sep ay maagang umalis sa opisina. Dalawang kwento ang binigay ni Sep. Una ay nagmaneho daw siya pauwi ng bahay at alas 5 na nakauwi. Ayaw niya daw bumaba sa sasakyan dahil sa lakas ng ulan. Pagkatapos ay dumiretso daw siya sa bahay ng isang kaibigan na kalilipat lang at dahil hindi niya daw alam ang bahay, naligaw daw siya hanggang alas 8 ng gabi. Nung tinanong siya na kung ano ang pangalan ng kanyang kaibigan, nakakapagtakang hindi niya na daw maalala. Dito ay nakaisip na naman siya ng bagong alibay. Ang sabi niya ay pinark niya daw ang kanyang sasakyan sa bahay at nagtaksi na lang siya papuntang city. At pagkatapos ay pumasok siya sa isang beer house at nagtable lang isa sa mga babae. Naisip siguro ni Sep na ito ay hindi pupuntahan ng mga pulis. Pero sila ay pumunta. Sila ay nagtanong, ang sabi ng may-ari doon ay wala daw pumuntang lalaki doon na katulad ng nasa larawan. At yun ay si Sep. Si Sep ay inaresto at kinasuhan sa salang pagpatay sa kanyang pamilya. Kasama na dito ang kanyang mga kasinungalingan at balak na paglason dahil lumabas ang kanyang fingerprint kung saan siya ay bumili na nakakalasong buto at balak ipakain sa kanyang pamilya. Ngunit hindi ito nagtagumpay. At noong September 17, 2004, si Sep ay isa sa naging pinakabatang mamamatay tao at nakulong nang walang posibilidad na piyansa.